Ronski Beat. Streets are talking, JEPPBODY. Live pa rin kami dito sa Milano at kung mapapansin nyo, gumanda ang studio namin dahil dyan kay Boss Nudge. Maraming salamat Boss Nudge kasi kinakarir niya itong passion naming dalawa. Maraming salamat Nudge Malco. At syempre yung mga nakikita nyo dyan ay gawang Nudge Malco. Kaya kung may idea kayo at sinabi nyo kay Boss Nudge, consider it done. Yup. At syempre may bisita kami, ang pagbabalik, walang iba, ang aking kapatid, Kinio. What's up, Skin? Thank you kuya ulit sa pagbabalik sa akin dito, at pag-welcome sa akin dito sa pagbabalik ko. And ano ba atin dyan? Wala, pag-usapan natin yung, syempre, ikaw, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-usap. At syempre, hindi ka rin naman makwento pagdating sa mga event, pag nakikita tayo. Para masabi din natin sa iba kung ano ba yung Kinio o bakit nga ba Kinio yung pangalan mo. Okay, so kung bakit Kinio, kasi taga Bulacan ako. No? So nung nagsisimula ako mag-rap, nauuso yung mga pangalan ng mga rapper, nire-represent nila yung kung saan sila nanggaling, ganun ganyan. So kinuha ko na lang yung Kenyo sa Bulakenyo, tapos nilagyan ko ng I sa gitna kung ba't naging Kinio. So yun siya talaga yung history ng pangalan ko. Then, lumilipas ang panahon, sinisimula na ng mga tao tawagin akong Ken. So ngayon, Ken na lang ang kumbaga Kinio pa din, pero pag nagpapakilala ako sa tao, Ken. Ken. Pero wala sa tunay mong pangalan yung Ken. Wala. Pangalan ko talaga, tatlo yan. Lee Joshua Ives. Joshua akong tawagin talaga ako. Pero gusto ko talagang ngayon na nagbabalik ako sa career ko, kung ano mang shit na ginagawa ko ngayon. Mapa-graphic design, mapa-rap, o kung kahit ano man. Gusto ko talaga i-brand yung pangalan kong Ken. Kasi natanong ko lang kung bakit Kinio. Kasi may mga na-search din ako about sa mga ganyang style ng pangalan. Tipong Kinio or pag sineparate mo yung mga Can I, yo. Okay. Can I, kumbaga pwede ba ako? Kinayo. Parang can I rap? Parang ganon. Hindi, na-curious lang ako. Kasi kung alam mo yung tatak na Carl Canay, yun yung ibig sabihin. Kasi yung founder ng Carl Canay o Carl Canay sa mga iba, Carl Canay, kasi medyo may dub siya kung aangat siya o hindi. Okay. Kumbaga yun yung naging niya, ginawa niya ng Okay. Hindi, sa akin Carl gusto ko lang Canay. gusto ko lang talaga i-represent ko saan talaga ako nang galing. Saan ako pinanganak kasi 11 years din naman ako sa Pilipinas bago ako napadpad dito sa Milano 11 years old ako nung dinala ako dito ng papa ko kasama ang mama ko at isa kong kapatid. So mulat sa pool noon, kahit saan ako magpunta, pag tinatawag akong Kinio, napaproud pa nga ako sa sarili ko No, kasi dala-dala ko talaga yung Bulacan kahit saan ako magpunta. Yun yung pakiramdam ko sa akin. Doon naman nag-umpisa yun. At yun yung importante doon. Yung pakiramdam mo. Kasi kung good sa iba pero hindi good sa pakiramdam mo, pangit naman, di ba? Sabagay. Mas maganda yung good sa pakiramdam mo kaya di bali nang hindi good sa iba. Sa akin, hindi lang ako Kinio. Okay, madami akong pangalan kasi nga syempre, graphic designer din ako kung di alam ng mga tao. Pangalan ko dyan, Ken Visuals. Then, may balak talaga ako. Marami akong mission at nabivision sa utak ko ngayon. Ang gusto ko talaga mangyari, magkaroon ako ng sariling studio. Ken Studio ang papangalanin ko dyan. At gusto ko talaga siya maging branding. Kumbaga, Ken na talaga to, panghabang buhay. Good luck ka namin dyan, syempre. Gusto namin makita yung Kinio na maging successful o sabihin natin matupad man lang yung pangarap. Hindi lang para sa iba, para sa iyo. Diba? So, balik tayo sa Kinio kasi doon naman related sa rap. Paano ba nag-umpisa mag-rap ang isang Kinio? Okay, so nagsimula ako i-pursue yung pag-rap ko nung sumikat si Shanty. Si Shanty Dope. Kasi 16 lang siya noon magkaedad kami. Nung 16 siya, siguro 15 ako noon. Bata pa talaga ako nung batang isip pa ako noon. Sabi ko, kung siya kaya niya, tapos industry plant pa. Mas maganda tignan yung solo mission na 16 years old din.
So doon pa lang ginanapan ko na. At nung sinimulan ko siyang ganapan, pag dito, hindi talaga naging madali. Kasi na-realize ko agad sa murang edad na ang rap hindi lang rap. Kung solo flight ka, kailangan mong aralin ng marketing, mag-edit ng video, kailangan kong matuto gumawa ng design, kailangan ko na maraming picture, kakailanganin ko ng music video. Kumbaga parang iba-brand ko talaga yung sarili ko. No? At yun, natuwa ako sa una kong salang kasi naging parte ako ng independent label sa Pilipinas eh. No, pangalan ay Down North Music ata, nalimutan ko na. Pero sa release ko sa kanila, napunta agad ako sa playlist, nanalo agad ako ng best rap song. Ganun. So, yun yung mga una kong achievement bilang rapper. Pero, bago pa talaga ako naging Kiniyo, rapper na talaga ako mula pagkabata. 7 years old pa lang ako, nagsusulat na ako ng kanta. O hindi ko nga alam, sinusulat ko rap na pala eh. No? Ganun. Kumbaga, malaking influensya sa akin yung mama ko kasi writer siya. No? Yung lolo ko Writer ng journalist ba? Hindi. yung mama ko, tag dito, gumagawa siya ng mga pocketbook. So, malaki din talaga ang imagination ng mama ko. Ang pocketbook ba binabasa? Kasi pocketbook eh. Nga binubulsa lang. Hindi, binubusay. Pero yun talaga yung ano nun. Reading book dapat. Hindi, sorry. Hindi, pero yun talaga yung ano nun, Kuya. Design ng pocketbook. Kailangan maliit lang para pwede madaling kahit saan. Di ba? So yun, siguro sa kanya ko nakuha yung malaking imagination ko man. Pero kung saan daw nagsimula yan sa lolo ko pa. Kasi tumutula dati yung lolo ko eh. No, so nagsusulat na siya noon. Ganyan, hanggang sa napunta sa akin, ako lang kaya sa isang rapper sa amin, sa pamilya namin. Pero lahat sila musikero, nagigitara, nagpapiano. At yung ninong ko nga, pinagpatuloy niya talaga. Kumaga parang nagde-lead siya sa mga simbahan, ganun, choir. So sa akin lang napadpad yung pagrarap. Pero sa akin, alam ko, parte lang ng sarili ko yung pagrarap eh. Kasi ang dami ko talaga nai-imagine. Alam ko maraming pwedeng gawin sa mundo. Hindi lang pagsusulat. Balik tayo dun sa sinabi mong nagkaroon ka ng tawag dito, achievement. Kasi nirelate mo dun kay Shanty Dope na 15, 16, isang taon lang yung agwat mo. Nakikinig ako kaya ako tinatanong to. Okay. Yung achievement mong yun, by the age of 15, 16, nasa Italia ka na nun. Oo. So pinasa mo lang doon yung music. Oo. Kumbaga, yun nga, sabi ko, 7 taon pa lang ako nagsusulat na ako ng kanta, pero walang direction, di ba? Kumbaga, nakikinig lang ako ng mga rap, kinakabisado ko siya, hanggang sa nagugusto ko yung pakiramdam sa bibig na pumipitik ba, yung teka. Ano kasi mga rap dati, no, mga Republican, ng Bog na Sabro. Dinala ko dito, tapos nandito na ako, alam ko na agad talaga na gusto kong mag-rap, so sayang wala ako sa Pilipinas. So ginawa ko na lang ng paraan. And nung ginanapan ko siya, nagkaroon ako ng yung dalawang kanta na yon na para sa achievement talaga. Nung nanalo ko ng best rap song, gets ko na pwedeng may mangyari sa akin. No, pwedeng may mangyari. Pero hindi ko na-expect yung ups and downs nun. Kumbaga, nakatutok lang talaga ako sa mga pwedeng mangyari na positibo sa buhay ko bilang rapper. Yun. So, pagdating mo sa Milano, rapper ka na, paano ka kumontak or sino yung mga una mong nakasama ditong rapper? Wala talaga akong contact noon. Zero talaga. Zero. Siyempre, tawag dito, hindi mangilan-ngilan siguro magchat-chat na kagad bago dumating dito. Pero may mga time na siyempre, pagdating mo dito, as in, wala kang kilala talaga. Isa ako dun, yung mga dumating ako dito kasi wala pa namang internet, wala pa mga cellphones. So, ako, nagpupunta ako sa mga parko, simbahan, ang mga hindi naniniwala, huwag kayong maniwala, pero taong simbahan din ako. Nagsakristan din ako, etc. At yun, na-meet ko yung mga tropang rapper hanggang sa napunta ako sa parko-parko. So, paano, tawag dito, paano ka nagpakilala sa Milano rap scene? Ano yung umpisa? Sa simula niyan, hindi ko naman talaga sinasabi na rapper ako. Binibida ako ng kapamilya. No, mga tito-tita ko, mama ko, binibida ako, nagsusulat ako ng rap, ganun. Hanggang sa
nagpe-perform na ako. Wala lang, perform lang bilang bata, ganun. Then, sa Facebook, syempre active ako na sa Facebook kasi yun lang naman na pwede kong gamitin nung napadpad ako sa Milan eh. Ang bahay lang talaga ako nun. Na nakakita ko ng mga event na ginaganapan sa Milano. Nakakita ko ng rap battle sa parko. Ganun. So, nainganyo agad ako. Tapos mga klase ko pala nun ganun din yung ginaganapan nila. Pumupunta sila sa mga... Sino kaklase mo nun? Mga klase ko nun, di ko na din Hindi, nakikita ngayon eh. Kung meron kang tawag dito, tao na mababanggit na isa sa naging sabihin natin dahilan din kung bakit ka nagpatuloy. Oo. Dati kong best friend, si Carl Bermal. Hindi ko kilala. Hindi mo Pero alala. shoutout sa'yo, Papsa. Shoutout sa'yo, main. So dati susulat lang ako tapos pinapadinig ko sa kanya hanggang sa nagkaroon ako ng petso. Baga 16 bars lang, ganun. Na medyo bulok pa nga kung papakinggan ko ngayon eh, naka-private eh. Pero noong panahon na yon, angas-angas ako sa rap ko. No? Kahit din naman kami, nung mga time na yun, may mga napakinggan nga akong kanta kong noon, at papakinggan ko ngayon, nandidiri ako eh. Sa totoo lang, kasi part ng improving yan. Every year siguro, hindi mo napapansin, nag-i-improve ka. Pag binalikan mo yung mga kanta mo 10 years ago, o sabihin natin 15 hindi mo masasabi na, nagawa ko pala yan, parang ganun. Tama, ganun na ganun ang pakiramdam ko. That's Nung part of improving. Yeah. Yung kanta ko na yon, ang ginawa ko, nirecord ko agad siya sa bahay. Nagpabili ako ng simpleng mic sa mama ko. Yung USB lang kinakabit sa laptop. Sabay niregaluhan din ako ng mama kong dati niyang laptop. Tapos yun, research paano mag-record. Audacity nga lang ako nag-record eh. 'Di ba? OG, Audacity. Audacity lang talaga. Tapos may kalakihan pa naman yung kwarto ko noon. So nag-record ako kahit na may konting Echo. noise, echo, ganun. Okay lang talaga. Basta ma-release ko tong kanta ko na to. Kasi sa umpisa pa naman, hindi mo makapansin yung mga yan eh. Ganun. Wala nga akong pa isa views. Ako nga lang ang viewer ko nun eh. Kumbaga, inuulit-ulit ko siya kaya siguro umabot ng 500 views eh. Ako lang din nag-play. Ganun, no? So, ganun ka-proud sa nagawa mo. That's why. Oo, talaga. Kumbaga, alam ko talaga sarili ko na hilig ko talaga mag-rap. No? At totoo lang, hindi lang naman talaga rap yung yung talents ko ba. Pwede na sabihin ng gano'n. No? Kasi, nga, nasabi ko na graphic designer ako. Bata pa lang ako, magulo na isip ko. Sobrang laki ng imagination ko na nagdo-drawing ako, nagsasayaw ako, nag-rap ako. At napili ko na i-pursue yung pag-rap. So, ganun ko siya kamahal. 3 pinagpilihan ko, tapos napili ko yung Pwede ka mag-viral nun habang nagra-rap ka, nagdo-drawing ka. Pwede May mga pwede nagra-rap naman. na tawag dito, nagre-report ng weather. May ako na-try ko 'yon kasi hilig ko magluto. Nag-rap ako habang nagluluto. Pero pag kinumbay mo yung dalawang 'yan, something new para sa iba. Hindi karaniwan. So pwede mong i-combine. Thank you sa idea. Sige, pwede natin ganapan. Diba? Ganun. Pwede natin ganapan. Pero yun nga lang, hindi na drawing ang ginaganap ko ngayon. Talagang tutok sa computer na design talaga. Yun. Pero ganun pa din naman siya eh. Pwede. Ano nga yan, advantage mo, digital na eh. Para Sabagay, pinaka-music video mo na yan eh. Magiging topic mo na lang yung dinodrawing mo. Idea lang. Baka makatulong. Sana makatulong. Thank you. Gaganap ako naman yan syempre. So yun. Balik tayo sa Kinio. Kasi yung mga pinodcast namin dati nang galing dito, Plucky Tribe, naging part ka din ng Plucky Tribe. Sa House Foundation ng Plucky. Paano yung foundation na sinasabi mo? Hindi ba yun yung nilalagay sa mukha? Hindi. Hindi, kami yung nagsimula. Tag dito, kinupit ako ni Arby, no? Tapos, nandun na din sila Francis, hanggang sa napadpad na si Papi G. Paano yung meet up nyo ng mga artist na to? Kasi that time na dumating ka dito, sabi mo wala kang kilala. Paano kayo nag-meet up? Paano kayo nag-bump? Paano kayo nagkaroon ng connection ng mga artist na to? Si Francis, kilala niya na ako dati. Ganun. Pero, kumbaga kakaunti lang talaga yung kontak ko dati. Yun. Pero si Francis talaga ang pwede ko sabihin na pinakauna kong kontak. Ganun. So, yun. Paano mo na-contact si Francis? Ayan. Wala, chinachat ko lang.
Hindi, I mean, Makulit na bata. Chat-chat hindi, I lang. mean, mga ganun, nakita mo lang na nagra-rap siya. Nakita mo ba yung number niya sa Nakita ko yung banyo battle. publiko, sa mga banyo ng Caltex, di ba? Hindi, nakita ko yung freestyle. Mga freestyle video sa So, chinat Facebook. mo, na-curious ka kung sino ba ito. Nagsisend ako sa kanya ng mga draft. Ganun. Nudes. Hindi, draft. Hindi, good boy naman ako. Yun, so nagpapadinig ako sa kanya ng mga sulat ko lang, kahit simpleng sulat, ganun lang. Kasi siya kilala ko eh. Wala man ako kilalang iba nun. And So, then, yun. nag-ano kayo, nag-meet up kayo? Hindi, chat lang, ganun. Hindi, ibig ko sabihin, nung binuo nyo yung Plucky, magkakakilala ka, nag-meet up kayo na gano'n. Oo. Pero una ko talagang nakasama nun, bago tawag dito, nung binubuo yung Plucky, si RB talaga. Kasi magkapit bahay lang kami nun eh. Kumbaga, Shoutout sa'yo, RVD. Shoutout na yun. Kasi, tawag dito, si RV kasi dapat sasalang din this month na to. Kaso nga lang nagkasakit. Get well now, RV. At shoutout din kay Nario. Nakikinig si Nario ngayon. Nario! shoutout main. May collab kami niyan eh. Nagka-collab kami yan. Yung nga lang yung kanta nag-boom eh. Mamaya natin pag-usapan yun. Oo. Hindi manonood si Nario hanggang huli pag pinag-usapan na natin ngayon. Sabagay naman. Sorry. So yun. Pero suporta sa akin yan dati. Dati? Ayun, Nario dati daw. Hindi. Suporta pa din naman yan. Mismo. Lagi nakasuporta yan. Tahimik lang, hindi yan nagre-react, pero nakasuporta yan. Mahal natin yan. Mahal natin yan si Love you, Nario. Tawag dito, so, yun sa foundation ng Plucky Tribe, ilan kayo nun? Kasi narinig ko na to sa ibang artist. Confirm ko lang sa'yo. 7. 7. 7 kami na. Wait lang, baka mali ako eh. Ako, Francis, RB, Papi G, Idro, Sandugo, Dexter. Baka minalimutan ako, baka magtampo. Kwento mo yan. Hindi ako pwede makialam dyan. Hindi, sabay kami ni Dexter na napasama sa Plucky. Ganun, kumbaga pinaalala ko si Dex sa Plucky hanggang sa dire-diretso na yon. Yun. Ganun. And Ano mga unang project mo sa Plucky Tribe? unang project, syempre All-Star agad ang ginanap na namin eh. Kumbaga kanta ng sama-sama. Ganun. Tapos ano ba? Yun. Wala kang naging doon, solo. May yung solo kasi ina-upload ko talaga sa channel ko eh. Kinakabahan ka ha? Hindi. Alam ko, pag kinakabahan ng isang bata, kung ano-anong ginuguting-ting eh. Hindi, pero ngayon kasi pumapasok sa isip ko. So, pinaformula ko ng Sabi mabuti. ko nga sa'yo, hindi mo expect yung mga tanong ko sa'yo eh. Basta pinaformulate ko na mabuti sa isip ko para hindi, kumbaga, ito talaga Kasi gano'n ako ng bata natatandaan ko eh. kung ano-anong ginuguting-ting ko eh, pag kinakabahan ako eh. Hindi mo nakakabahan. Masaya naman ako. Hindi, pinapaano lang kita para, alam mo yun, maganda yung usapan natin, hindi masyadong tense. Kasi nandito lang naman tayo, hindi para manira, para mag-uusap, parang normal lang tayo nag-uusap. At shoutout kay sa tropa natin sa Roma Gang. Nakalimutan ko tuloy ang pangalan. Pero, Rolando Diones. Ano nga ba yung AKA? May muto na din, pero malupit din yan eh. Speed rap. Ay di, hanga ako sa kanya yung Ardio. Ardio, yan yung Dio. inakyat tawag dito, tumungtong siya sa upuan dun sa Milano Festival. Shoutout sa iyo, Ardio. Sorry, medyo pagod na lang ang kuya, kaya pasensyahan nyo na. So yun, sa Plucky Tribe, active ka ba hanggang ngayon sa Plucky Tribe? Hindi, wala na ako sa Plucky Tribe. Yeah. Bale, umalis ako ng Plucky Tribe kasi panahon pa lang na yun, nagiging busy na talaga ako. Talagang dire-diretso yung pagiging busy life eh. No? Tapos binalik nila ako, then umalis ulit ako. Kasi hindi ko maganapan ng mabuti. No? Yung kabisihan ko, hindi ako makapag-commit na mabuti sa Plucky. No? So siguro ganun talaga ang path ng buhay ko. No? Pero yung hiwalayan naman yun is hindi namang hiwalayang mag-shota na may sama ng loob. Hindi naman ganun. Hindi. Tinatanong ko, kinumpare ko lang. Hindi natin pag-uusapan yung ganung bagay. Ibig ko sabihin is good in nasa good terms naman kami. Pero hindi pa kami nagkikita nila Francis mula nung umalis ulit ako. Kasi
syempre, tag dito, may craft din akong ginaganapan. So, ano talaga, syempre, yung pumasok ka nga lang ng universita, tapos trabaho, doon pa lang busy na eh. 'Di ba? Kasi hindi ko yung oras ng universidad at oras ng trabaho paiba-iba din. Ganun, doon pa lang unbalanced na. Sa part na yan, hindi kita maintindihan kasi hindi ako nag-university, hindi ako nag-university dito. Pero alam kong tropa yung pinyatiwa ko sa cause. Poy, kailangan mo mag-concentrate talaga pag may mga time na kailangan mo mag-concentrate. Kaya naintindihan pa rin kita as kuya, hindi as alam ko yung galawan sa universidad. Pero explain ko lang na mabuti sa universita. Hindi naman kasi porke wala ako sa universita ngayon, masasabi ko nang available ako. Kasi mismo kasi diba? may mga katrabaho kong nag-universita na nag-aaral pa rin sa bahay. Dire-diretso pa din yung pag-aaral kasi once na pumasok ka sa mundo na yun, nasa iyo mismo yung responsibility. Hawak mo ang kumbaga hawak mo talaga yung oras mo. Ikaw ang magiging responsable sa sarili mo. No? Wala na yung tulad dati na pagka kunwari absent ka ng absent, papatawag magulang mo. Ganon. O di kaya sasalba ka ng mga teacher mo pagka marami kang absent. Walang ganon. Pagka lagpas ka ng absent, kasalanan mo yan, bagsak ka agad. Kahit pumasok ka pa ng taon na yun, kahit nabayaran mo yung mga bagsak ka agad. So, sobrang busy lang. Busy lang. Ganun. Pero yung kurso mong yon ay related sa pagiging designer mo. Oo. Noon pa man graphic designer na talaga ako, pero kung ba't ako pumasok ng university para may resibo ako. No, kasi alam ko na malaking part to ng ng sarili ko tulad ng rap. Balanse sa akin ng pagiging designer at rapper. Sobrang laki ng impact sa akin ng dalawang 'yan. Kaya pares ko silang gusto i-pursue. Yun. So mabalik tayo dun sa Plucky Tribe. So ang naging project mo lang is isang all-star. Oo, tapos madaming nung bumalik ako dalawang beses, syempre, may mga projects din naman talaga. May mga all-star pa nga kasamang LD. Ganun. Pero hindi na lang din na naganapan, hindi clear masyado sa isip ko, hindi ko maalala na maayos. Pero ang tanda ko talaga, bago ko umalis ng unang beses sa Plucky, may collab dapat kami ni Papi G. Yun. Nung nasa matagal na panahon na yun. Kasi nasa Plucky pa si Papi G bago dito sa Lyrical Division. 18 lang ako nun 18 lang ako nun. Sorry, hindi natin pag-uusapan ng edad dito na medyo binabostos mo ako ng nakalagtay. Hindi, joke lang. Pero shoutout pa rin sa mga tropa nating nanonood dyan. Shoutout kay Ardio kasi nagbigay ng stars. Maraming salamat. Bukas may pangkain kami ni Boss Nudge. Hindi. Pero maraming salamat. At saka si Abe. Yan. Uy, main. Shoutout, main. Shoutout kay Abe. Nanonood yan. Baka one day, Abe, ha? Baka pag dumayo ka naman dito, hindi lang para sa, alam mo na, para din dito, di ba? Iba din yung galaw niya ni. Iba din yung galaw niya ni Abe. Malakas yan. Malakas yan si Abe. So yun, Plucky Tribe, and then nag-solo ka, di ba? Din solo. Kasi naintindihan ko, nung pangalawang beses ko umalis ng solo, ng Plucky, gets ko na talaga na kailangan muna siguro akong patunayan sarili ko as solo flight. Kasi doon naman talaga ako nagsimula. Marami akong naplano dati na hindi ko pwedeng gawin kasi syempre bata pa ako noon, wala akong pera. No, hindi ko pwedeng ganapan na mabuti. Na ngayon, kahit papaano, pwede ko nang ganapan. So, meron talaga akong kailangan panindigan sa sarili ko ngayon na kaya ko talaga paggaganapan na mabuti. Tawag dito, excited nga ako sa mga ine-expect ko na mangyayari na. So, sobrang dami kong project na gustong ganapan. Both on design at rap. At syempre, in-expect ko na din naman yung mga unexpected na bagay. No? So yun, kasi parehas naman dumadating yung mga yun expected mo sa unexpected. Kumbaga ups and downs palagi nandyan. So yun. So, paano ba tawag dito, magsulat ang isang kiniyo? Yung pagsusulat ko, una. No? Okay lang, magkwento muna ako. Yan. Hindi, I mean, yung kiniyo ngayon, paano magsulat? Ngayon, nabago talaga yung genre ko mula nung pumasok sa scene ng O-Side Mafia. Saka Red Boys. Kasi nagets ko na pwede naman pala talagang gawin. Kasi noong pa man, pinapakinggan ko American style
Nakikinig ako parehas ng local at American hip hop. Pero mas natitripan ko ang American hip hop na nag-switch na yung ano ko noon na hindi ginaganapan ng mga Filipino rappers, no. So nung pumasok yung dalawa na yun, gets ko agad na yun yung vibe ko. So yung pagsusulat ko ngayon, Yun yung gusto mong gawin nung una, Oo. bago pa sila pumutok, kumbaga. oo, Mhm. yung pagpasok nila sa wakas ka ako, meron na akong papakinggan na rapper na tawag dito, may enjoy ko. No, as in may enjoy ko talaga kasi Yun yung trip mo talaga. yun yung trip ko. Ganyan. Sobrang laki na influence sa akin ng dalawang yun. Red Boys sa O-Side. Lalo ang O-Side, hindi pa sila sikat noon, hindi pa sila nagbo-boom noon, napapakinggan ko na sila. Sin pumapasok lang talaga sa feed ko sa YouTube. Yun. So kung paano ako magsulat ngayon, mas nakabase sa mapapa-bounce ka, ganoon. At the same time, syempre, yung lagi ko namang tawag dito, tema sa mga kanta ko ay tungkol sa greatness. Mhm. May mga ano ka ba, ritual ka ba? Kasi natanong ko na to sa ibang artist baka sa'yo gumana. May mga ritual ka ba sa pagsusulat? Ritual, I mean, may mga nagsusulat pag naka-smoke. Hindi makakayang magsulat ng hindi naka-smoke. May mga nagsusulat na dapat patay yung ilaw. Okay. May mga nagsusulat na kailangan lapis at papel lang, hindi gumagamit. May mga, I mean, tradition or ritual talaga. Okay. So, Shabu daw. di, gagi, huwag tayo doon. Oo. Pero yung sa akin, hindi ko siya masabing ritual, pero kung paano ako, kung paano ako magsulat, ayoko na may nagbo-music sa paligid ko, syempre. Kasi nakakabala yun sa pag-play ng beat o di kaya habang nag-spit So ako. tahimik ka lang, parang ganun. Kailangan tahimik talaga. So kinakasar nga din yun ng kung sino man ang nasa bahay namin Mga mama ko, kapatid ko, naabala ko sila. Kasi wala akong pake, basta nag-rap ako kahit maingay ako. Ganun. Tapos sa cellphone ako nagsusulat, hindi susulat. Pero, what you mean, Hindi sa nagra-rap ka, pag nagsusulat ka, kailangan may beat, walang beat. Kailangan may beat. Sa beat ako, kumbaga minamumble ko muna sa umpisa. Paano yung posibleng flow sa beat na to. Tapos sinusulat ko. Ganun. Tapos yun. Palagi naman ako nagagandahan sa result ng mga nasusulat kong kanta. Yeah, so ibig sabihin, para sa akin, effective naman yung ritual sa akin. Yun yung pinaka basic mo pa sa pagsusulat, no? Oo. Kasi may mga kagaya ko, pag nagsusulat ako, every time na magsusulat ako, hindi yun. Pagkatapos, kasi maganda yung pakiramdam pag ewan ko, narinig yung sinabi ng audience dito ng isa. Pero, yun, shout sa Marichete, nandito sila yun. Marichete, yan, mismo, Marichete. Yeah. Hindi, ako pag nagsusulat, madalas gabi. Mhm. Pagtulog na yung mga tao, tahimik. Pag mga ganon, matatapos ko isang kanta. Pag magpo-focus talaga ako. Sa akin naman minsan kahit nga hindi ako nagsusulat basta nag-rap yung isip ko. Kunwari naghuhugas ako ng plato. Yun, Papasok na linya sa minsan isip din ako ko. pag nagda-drive, pangit lang minsan kapag yung hindi mo sinulat kasi kinabukasan pag gising mo, hindi mo rin matatandaan. Sa nire-record ko sa cellphone ko syempre yung flow nun kasi ang pangit pag nalimutan mo yung flow Yun, Sa kasulat yung minsan nang kailangan kong gawin, minsan. Kasi may mga time na pag nagda-drive ako, random beats, tapos magmamumble ka, o kahit yung hook, gagawa mo ng hook. Minsan maganda, nalilimutan mo na kasi iba naman yung aura mo kinabukasan Hindi naman yung ganung style yung aura mo kinabukasan. So, minsan nalilimutan sa pagkakataon ganun. Pero ano nga madagdag ko lang medyo tawag dito, medyo napawalang bahala ako yung pag-freestyle. So, naging forte ko ng malala ang pagsusulat sa beat, paghanap, yung nayakap ko yung genre ko, kung ano man yung beat na meron yung mga kanta ko, ganun pa din yung beat ko hanggang ngayon.
kung paano magsulat mula nung nahanap ko yung beat na yun, yung genre na yun, hanggang pa din hanggang ngayon. Pero hindi ko napagtuusan ng pansin yung freestyle. Yun Ako lang din, yung hindi, kulang sa akin. hindi rin naman ako nag-focus sa freestyle talaga. Although, pwede naman sumabay siguro. Kaso, hindi, ayoko na sabihin. Matututo yung iba. Sorry. Gatekeep ba? Gatekeep. Hindi, ano na lang yun. Basta ako, hindi ako marunong. Hindi naman sa hindi ako marunong. Marunong ako mag-freestyle, oo. pero hindi ako madalas showy sa mga ganyan eh. Hindi yung forte natin eh. Marunong tayo kasi syempre rapper ka eh. May ibang dahilan kung bakit ako hindi nag-freestyle. At alam yan ng mga nakakaalam kung alam man nila. Wag na kayong makialam. Mamaya sabihin mo na lang sa akin yan, hindi ko din alam eh. And so ano ba pag nagsusulat ba pumipili ng topic ang isang Kineo? Nauuna ba yung beat Una talaga beat. o nagsusulat ka muna? Una beat. Una beat muna. Tapos doon ka huhugot ng topic kung anong babagay na topic. Ganun. Okay. Yeah. And paano ba masasabi na bagay sa isang Kineo yung beat? Pag mapapakinggan mo. Pag naka-align sa kung ano man yung nasa isip ko at kung ano yung pakiramdam ko sa moment na yun. Ganun. Kunwari, gusto kong gumawa ng kanta na sobrang mapapaba pa ako. Ganun, at the same time, ma-spit ko na mabuti yung mga lyrics ko. Pasok yan. And dati, nung hindi pa yun yung genre ko. Ano ba yung genre mo na sinasabi? Genre ko ngayon, kasi, A$AP Rocky na mga beat, ganun, Travis Scott, mga mainstream ba? May mga Don tawag ba Toliver. dyan? May mga tawag ba? Hindi alam Hindi rin trap, di ba? Hindi, iba din yung trap, di ba? Basta hip-hop talaga eh. Basta trap pa din siya, oo. Pero iba na kasi ngayon, pag-uusapan mo yung mainstream, pabago-bago na din ng beat eh. Yung drill nga eh, bago na lang din yan eh. Diba? Oo, kung hindi ako nagkakamali, originally it's from London. Hindi drill din ako pero hindi ko siya ginaganapan ngayon. Kasi gusto ko nakatuto ako mismo sa genre ko. May ang tawag dito, may chance ba na kapag nagbago yung uso, magbabago din yung style ng Kineo? Or matututok ka na dun sa style na yon? Gusto ko mag-focus ako sa genre ko. Dun Talaga. sa Oo. Gusto ko doon ako makilala. Kasi Siyempre, sinabi mo kanina nung lumabas yung Red Boys, Outside Mafia, napahilig ka sa music na yon. Oo, ganun. Hindi natin masasabi one of these years or these days baka ngayon nga may umuusbong na ibang style at nagustuhan mo, baka magbago ka ulit ng style. Posible. Open naman ako sa lahat, ganun. Pero Flexible. Flexible. Kung ganun kung tawagin. Pero syempre, kung ano man yung nakasanayan ko ngayon, feeling ko doon ako magaling dapat eh. No? Para Mismo. gets agad nila pag nadinig nila yung ganun kata, uy, Kineo yan ah. Yung Diba? ganung style. Mismo. Ganun. Pero tag dito, gusto ko lang din paliwanag, no, na yung pinapakinggan kong dalawa na yun, O-Side at Red Boys, pinaghalo ko yung, paano ba explain? Yung ganun taste nga sa mga American rapper din, no? Tapos may halo din yun ng kung anong gusto kong tema. Kung ano yung gusto kong sabihin, no? So ganun tunog, pero ang tema ay greatness. Yun yung pwede mo sabihin Kineo na style. Yeah. Mismo. At syempre, alam namin yan. At aabangan namin yung mga parting mong mga kanta. May bago ka bang parating na kanta? Actually, meron. February 27, abangan yan, Ken Season. Yeah. Yun yung pambungad ko. February 27 this release din ng isa sa Plucky Tribe. Talaga ba? Oo. Hindi ako aware eh. Hindi ba? Tinapatan nila ako. Nagkataon ba o may Tinapatan niyo ako ha? May hindi kami alam. Ako, hindi talaga ako aware kasi sa eh. Okay. Hindi, nabasa ko lang kanina. Si Kobe magre-release din. Ay, oo, tama. February Nakita ko din 27. February 27 siya. Pero ako, pinopromote ko na yung February 27 ko. Last week pa. Ganun.
pinopromote ko na yung yung pagre-release ko ng kanta. Actually, nire-record ko pa lang eh. Mhm. Yun, hindi ko pa alam na February 27 ko siyang i-release. Siyempre, pakinggan natin yan parehas. Hindi naman po pwedeng isa lang ang pakinggan natin. Ang next kong tanong sa'yo, siyempre, dahil sabi mo nga, tawag dito, rapper ka na sa Pilipinas, and then dumating ka dito, pinagpatuloy mong pagra-rap, gaano naka-apekto sa'yo yung Milano sa karir mo? Malaki ang pasasalamat ko sa Milan Hip Hop, no. Kasi syempre yan ang nagbigay sa akin ng opportunity, no, na makapag-perform din ng live. Ganoon, syempre may mga nakaka-appearan din ako pagka may mga events ganoon, bagong contacts, bagong tropa, ganyan. Nanghihinayang nga talaga ako na tumigil ako mag-rap pero kailangan kasi din talaga yun eh. Kailangan ng peace of mind ba akong tawagin. Pero feeling ko hindi ako tumigil mag-rap noon, feeling ko dire-diretso na talaga eh. Kahit sabihin ko solo flight, feeling ko dire-diretso na talaga yun eh, no. Yung Ken 2024 nga na tinatawag ko, 6 na kanta yun na dapat magiging EP. Pero sinolo ko yung mga yung pagre-release sa bawat kanta na yun para malinamnam ang bawat release, no, abangan ng tao agad, ganun. So, imbis na release mo ng sabay-sabay, iniisa-isa mo na lang. Oo, ganun. At syempre, sa mga kanta nga na yun, na-perform ko sa event ng Lirikalan, no? 1 at 2, nandun ka. Ay, hindi ba? To ata, yung summer, summer yun eh. 2. 2 yun, no? Na kanta ko dun, 2 kanta ko ng Ken 2024, sa Big Place, at kanta namin ni Kahol. Yeah, so talagang nagpapasalamat talaga ako sa Milan Hip Hop. Ang laki ng epekto sa akin nun. Tapos bago pa yun, 'di ba? May grupo pa ako ng DYGS. Nape-perform din namin yung DYGS nun. Mabalik tayo. Nabanggit mo na rin 'yan. Kasi yung mga artist dun sa The Youngins, The Youngins. 'di ba? The Youngins is yung iba hindi na active. Pero mas madami sa inyo yung active. Pero ang tanong diyan, bakit hindi nyo pinagpatuloy? Kasi boom yung una yung kanta eh. Oo nga sayang talaga eh. Oo, sayang talaga. Nanghihinayang talaga ako nun. Pero kasi may hindi kami pagkakaintindihan nun ni sabihin ko ng pangalan, alam naman eh. Ni J. Riz. Si J. Riz na naman. May hindi kami pagkakaintindihan nun ni J. Riz. Paano hindi nagkaaway naintindihan? kami nun eh. Kasi si J. Riz, ganito siya pag nag-explain eh. Ganun siya eh. Hindi, pero sayang talaga. Shout kay J. Riz. Ako nag-manage ng group na yon, no. Pinag-isipan namin na mabuti yon, music video, paano namin gaganapan sa events, ganun. Pumunta din kami ng Roma para mag-perform, para makisali syempre sa kung ano man ang movement sa derby. Sa derby, I think. Oo. Ganun. So, ang ganda talaga ng pasabog ng DYGS. Hanggang sa unti-unti na lang, ganun, may hindi pagkakaintindihan na napunta na lang sa wala. Ano ba, inagaw ba ni Jerry yung chick mo? Hindi, walang ganun. Jairis, maagawan ako ng chick. Hindi, laking dagok naman nun. Hindi, joke lang pare. Magpapare na ako nun kung ganun. Hindi, biro lang. Hindi nga, hindi yung pagkakaintindihan? Siguro, sa delivery lang ng pagkakasabi o... Hindi ko na lang siguro dedetalyihin kasi privacy. Pero goods na kayo ni Jerry's yun. No? Goods naman kami nun. Hindi naman kami nagbabatuan o kung ano man. Wala naman akong beef. Sa kahit kanino, wala naman akong beef sa kahit kanino. Ayan. Pero yun nga, sayang lang kasi yung The Youngins. Sayang talaga. At yun sa The Youngins is mix ng iba't ibang style. Oo. Nakita ko. Pero papasalamat pa din ako sa The Youngins kasi natuto ko sa The Youngins mag-manage. Marami ako natutunan sa kanila na pwede kong ma-apply sa future opportunities ba. Pati sa akin din naman na-apply ko din sa sarili ko ngayon. Yun lang. Yun lang, wala. Na-curious lang ako kasi malakas talaga yung The Youngins. Oo nga. So, napag-usapan natin yung pagra-rap mo. Switch tayo sa pagiging battle MC. Okay. Ano ba yung nagtulak sa'yo para maging battle MC? Or sino ang nagtulak sa'yo? O sino yung Ako nagtulak sa sarili ko mismo. As in kasi
Aware naman ng karamihan sa mga kakilala ko na kalaban ko din sarili ko sa kaba. Kabado ko palagi. No? Saka mahihain ako kung tawagin, ganun. Mahihain na mayabang, ganun, kung tawagin. So, nilalabanan ko yung kaba ko. No? At ang una kong nakalaban, si Jeric sa parko. Sinasabi ko kasi kanina, si Francis palang alala ko. Si Jerry ang nakalaban mo yun sa parko. Oo. Pero yun yung una mong nakalaban sa DYS. Siya din, oo. Nabilalagbag ako sa parehas. Paano nabuo yung battle na yun? Yung battle nung una sa parko, ano lang, kumbaga parang para lang sa rap scene, ganun. Para lang sa aming mga rapper, ganun. Kasi Hindi, hilig namin to eh. magkakahiyaan na naka-video yun, di ba? Magkakahiyaan na, hindi ka pa bang mag-spit. Kumbaga, yun nang nangyari sa parko. I mean is yung paano nabuo yung battle sa DYS na revenge. Kasi unang battle ng revenge. Kasi Jeric pang gamit Oo. yun eh. Oo. Revenge versus Kinio. Paano nabuo yung battle na yun? Sino naghamon? May naghamon ba? Or... Hindi ako naggamon. Ewan ko, baka hindi ko na lang naalala mabuti ha, pero si Marco mismo ang naggawa ng matchup. Mhm. Bali nung event na yon, unang event ng DYS, ako versus Revenge, tapos J-Riz versus Bluetooth. Mhm. Ayun, na hindi ko na lang nagampanan ng mabuti, no? Hindi dahil sa yung una kong laban na yon. Meron kasi akong palagi ako nag-i-stumble, palagi ako nakakalimot ng linya, pero nung panahon na yon, kung bakit ako hindi nakapag-perform na mabuti kasi malat ako. Minamalat talaga ako ng sobra. Bago pa yung battle namin no, nag-perform pa DYGS. So syempre, alangan naman nasa isip ko okay, pe-perform kami ng DYGS sa grupo ko to. Alangan naman hinaan ko yung performance ko para sa battle ko. 'Di ba? Kailangan malakas pa din kung ano yung pinakita namin sa ibang kaganapan, dapat ganun din sa event na yun, syempre. No? So yun nga na na-stumble ka dun sa battle yun ni Revenge. Oh, hirap na hirap ako mag-perform. Second round yata. Oo ata. Second round na, and then third round hindi mo na tinapos. Hindi ka na nakapag-spit. nag-speak, I think. Oo. Kaya gusto ko din talaga ulit bumatil ngayon kasi sa lahat ng battle ko palagi ako may stumble. Hindi ako papayag na gano'n na lang palagi. Hindi, yun nga, nag-stumble ka doon. Meron ka bang linya? Kung tanda mo may linya ka na gusto mo sanang nasabi mo. Ay, hindi na. Wala na akong tatanda kasi traumatizing din. Traumatizing din. Hindi, baka lang meron, di ba? Hindi mo na-deliver ng ayos. Hindi, pero dahil nga doon, diyan naman papasok senaryo. Senaryo, gustong-gusto akong suportahan nun. Kaya, nabuo ay yung collab namin. Binigyan niya ako ng collab. Hanggang sa dire-diretso na yun. Pagkatapos kang mag-stumble doon sa nung sa natapos yung battle namin, syempre dismayado ako. Iba yung energy ko, Hindi yun yung hindi yun na pinapakita ko sa performance. Gano'n, talagang dismayado ako. Then nasa labas kami, nag-uusap-usap mga tao, ganyan. Hanggang sa na makaharap ko si Senaryo. At doon sinabi ni Nario nga na hindi ko makalimutan yan talaga. No? I-support ni Nario sa ano yun. Talagang papasalamat ako sa kanya doon. No? Siyempre, hindi ko na lang nasasabi din siguro kasi ayoko din ng tag dito. Para bang corny ang bitawan. Ako din naman nagsabi sa iyo noon pagkatapos mo ng battle, di ba? May nasabi ako nun. Pero hindi natin sasabihin kung ano yung sinabi ko doon. Di ka, di ba? Di ba? Yun. So, hindi, kung matatandaan mo, yun sabi ko nga, kasi may kasama ka naman nun eh. Part of improving. Part lang ng improving yan. Hindi yan, wag mong dibdibin. So, yun, first battle mo. Second battle mo, sino naman? Second battle ko si J-Riz. Pinasa mo yung sakit. Doon mo pinasa yung sakit, di ba? Hindi, kabado pa din ako nun. Hindi, I mean, siya yung nag-choke that time. Oo. Di ba? Oo. Baga, dumaan sa'yo, pinasa mo sa kabattle mo ngayon. Baka nga ganun nangyayari. No? Pero yung performance ko pa nga nun, yun yung masasabi ko na pinakamahina eh. Kung saan ako nanalo, isang panalo ko, yung pa yung pinakamahina. Sipin mo yun. No? Tawag dito, madami din ako natutunan sa battle na yun. Kasi ibig sabihin lang nun, kumbaga parang na-analyze ko yung battle ba, ganun, kung paano perform. Nakikita ko kung paano ko siya pwedeng improve. In fact, yung sumunod na battle nun, kalaba ko na si Monkey. At nag-stumble din ako doon. Palagi ako may stumble sa battle. Pero, yun yung pinakamagandang performance kahit talo ko. At proud ako doon sa battle namin na yun.
ang ganda ng battle namin na yun, sobra. Kung uulitin yung dalawang mong battle, tatlo pala yung battle na nangyari. Isa lang ang panalo mo si J-Riz, di ba? Hindi mo pa pwedeng ipagmalaki. Wala akong sinasabi, ha? Wala akong sinasabi. Joke lang. Hindi, di ba? Tatlo yung battle mong yun. One win. Sino yung gusto mong ulitin? Kung bibigyan ka ng pagkakataon. Dalawa gustong ulitin. Dalawa, hindi lang isa. Kumbaga, equally, yung pakiramdam ko equal na gusto kong ulitin yung battle namin ni Monkey at battle namin ni Jerry. Kasi kay Jerry, gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko siya makabattle ng kaya ko siya sabayan. Na hindi ako nag-stumble. Gusto kong tapatan yung sulat niya. Kay Monkey naman, presensya ba ng pagpe-perform. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko din sumabay sa ganung forte. Na kaya ko din sumigaw, kaya ko din bumalagbag ng stage yun tulad ng ginawa niya. Pero yun, syempre, hindi naman na nasa akin yun kung mauulit yung dalawa na yun. Diba? Pero papasalamat ako sa... Si Jerry's, hindi yung ayaw mo nang makalaban si Jerry's? Hindi naman sa wala akong sinabing ganun. Pero sa tatlo na yun. Hindi, wala na. Tatanong ko na, masyado ka nang seryoso eh. Hindi, sige, battle ulit. Ganun. Ganyan, go naman ako palagi. Kung sino man ang ibigay sa akin, hindi naman ako tumatanggi. Hindi naman talaga ako tumatanggi. Pero kalaban ko lang talaga sarili ko palagi. As in, kasi may mga parang nagpapahaging minsan na babattle ka pa ba? Kasi kung babattle ka, ganun. Yun na yung sagot dun sa minsan na. Pero malaki talagang naging part talaga ng battle rap ang tawag dito. Nahirapan ako magtagalog Pero malaking epekto ang battle rap sa akin. Yeah. Kung meron kang gustong makabattle na nagandahan ka sa performance. Yung parang proud kang makabattle. Matalo, manalo, basta makabattle ko lang tong MC to. Sino yun? Si Kai. Kai. Ilang beses ka na nabanggit dito Dalawin mo kami, Kai. Si Kai. Saka si McKenny. Yeah. Tropa ko yan si Kai. Shoutout, man. Si Kai. Bakit si Kai? Si Kai kasi sa kanya silang dalawa ni Jerry kang naitaan ko ng talaga. Kumbaga parang pag nagpe-perform sila para ako nanonood ng flip top. No? Ganun, nakikita ko talaga yung pagmamahal sa kultura ng battle rap. Na yun, kung hindi ko naman siguro talaga forte rin ng battle rap Kumbaga gusto ko lang patunayan sa sarili ko na kaya ko. No? Kasi rapper ako susulat ako So kaya kong dapat panindigan yung pagme-memorize ng linya. Malay mo nakikinig si Kai ngayon. Anong gusto mong sabihin? Yo, main. I love you, main. Paano ba? Basta gusto ko tayong makabattle. Yun. Ganapan natin minsan. At wala lang sigurong sakitan ng damdamin pagkatapos ng battle. Battle is battle. Yeah. Soy sauce daw. May sumisigaw. Soy sauce daw. Yan. Soy sauce No? Pero sige, kung gusto mo naman, papalagyan natin. Yan. May battle na tayo. Soy sauce versus Kinio. No? Kaya natin, di ba? Hindi. Shoutout kay Marco Paulo Di ba para sa Streets Are Talking, syempre para sa DYS, di ba? Pero kung ba't kasi naman ako confident sa mga sinasabi ko sa battle rap kasi alam ko na yung mga sinusulat ko pumapalag naman talaga no? Pero dahil nga kulang ako sa freestyle, kulang ako sa sa material, no? Jakol. Di ba? No comment. Hindi, joke lang. Yun. Nakukulangan sa akin ng delivery yung mga tao. At yun yung gusto kong ganapan. No? Pagka nakuha ko na yung tama kong delivery, pwede ko nang masabi na na-check ko yung isa sa mga lista sa goal ko as rapper. Patulong ka kay Boss Nat sa delivery. Bartolini yan. Bars. Hindi, joke lang. Siyempre, mamaya natin pag-usapan yung ibang anggulo ng buhay ni Kinio. Pero, syempre, tatanungin muna kita, anong the best
event na napuntahan mo sa Milan? Best event. Allora. Siguro, yung event ng DYS na nag-perform din ng DYGS. Mhm. Yun. Kasi, doon ko naramdaman na, nakaya ko eh. Mhm. No? Kasi may mga ka-energy ako nun eh. Kumbaga, di ba nasabi ko nga sa'yo na naging malaking parte ang DYGS sa akin kahit na nag-iwalay na. Nung panahon na yun, nagkakaramdaman talaga kami ng presence. No? Ano pa yung- Angasan kung angasan. Ano pa yung naging party sa'yo na nagkahiwalay na? Joke lang. Hindi, sorry. Pero mismo, legendary yung gabing yon. Sobra. I think bumaba si scenario nun. Oo nga, yun nga. Yun yung anong yun. And nag-perform ako noon kahit may trangkaso ako. Pagkatapos ng Malatiya, mga 7 p.m. Then diretso ako doon. At napaka the best. Then, syempre, doon din ang utol ko na battle ni Jerry's at tawag dito, Bluetooth. Kaya sumuporta din ako. Yun. Hindi, pero the best malakas lang. naman lahat ng event talaga ng Milan Hip Hop. Malakas Mismo. talaga. Kahit kayong lirikalan to, malakas talaga. Hindi, Kahit yung, nung yun is opinion mo na, kumbaga, pinaka tumatak sa'yo na every time na mapaisip ka sa event o may bagong event, gaya ng sabihin natin may paparating na event, masasabi mo sa sarili mo, gusto kong mag-perform ulit gaya nung nangyari sa event na to. Yun yung gusto kong iparating. Ganon nga. Pero isa pang memorable sa akin, sobrang memorable nito. Una ko talagang punta ng event una kong punta sa event ng Milano Hip Hop, isa sa mga event ng Milano Hip Hop. Mag-isa lang talaga ako. Kasama ko lang kapatid ko. Nasa solo ako, nakaganyan ako, wala talaga akong kilala. As in, pumunta ako. Chinat ko si, isa sa mga organizer ng event na yon kung pwede ako mag-perform. As in, yun, ako lang talaga kasi, gusto ko talaga magpakilala eh. No? Gusto kong makita ng tao na rapper ako. So yun, talagang lakas lang ng loob. So kaya napaka-memorable ng event na yun. Nalimutan ko na yung pangalan ng event na yun eh. Pero dun yun sa likod ng Jollibee. Tanda mo pangalan na niya. Sa Milano Hip Hop Festival. Yeah. Yeah. Yung first Hip Hop Festival na kung saan bumaba din sina Ardio, sina Oo nga. lahat ng Roma Gang. Tatrabaho I think- pa ako sa Jollibee nun. Pero pupunta sila sa Jollibee. Ako pa talaga yung unang sumalaw sa kanila eh. Sina Tadjak, Kilala ko sila. si Tadjak. Hindi pa nila ako kilala. Ako talaga nagpakilala sa kanila. Nakipagkilala sa kanila. Ano yun? Dinuraan mo ba yung chicken nila? Hindi. Hindi. Kumbaga Joke lang. nakita ko sila sa labas. No, wala naman masyadong tao nun. So, Dapat nagbigay ka din ng kahit madaming tissue lang, damot nila sa tissue eh. Dapat ikaw na oo nga, ang damot na sa t-shirt. kasi, nasasabi ko lang, kasi may tropa ako na tumawag sa akin. Ito lang, last week, tumawag sa akin. Sabi sa akin, nandito ako sa Jollibee. Tatry ko yung chicken nyo. And Italiano siya, pero syempre, sabi ko, kung gusto mong tikman din yung spaghetti, fagari. Sabi ko sa akin. Kasi hindi naman ganun talaga yung spaghetti ng Italian, di ba? Dolce yung atin eh. And then, okay, sa balitaan mo ako. Tumawag sa akin after 30 minutes. Sabi sa akin, hindi pa dumarating yung order ko, kukunin ko na yung reimburso. Ayoko. Ang tagal 30 kasi. minutes. Kasi yun lang naman ang location ng Jollibee sa Ano ba, paano ba yung manok doon? Pinapatuka nyo muna? Hindi, wala ano akong ba masasabi. Nakikita ko naman kasi dati yung proseso ng paggawa ng Jollibee. Okay naman talaga. Quality lahat kung paano gawin. Yeah. And then, mangyayari dyan, sa tingin ko, pero siya sa Jollibee, masarap pa rin at you're bringing the taste. Nostalgia ba? Nostalgia ng Philippines. Hindi ako dito para mag-criticize o ano. Kasi lahat naman tayo nagtatrabaho, lahat ng pinagtatrabaho natin ay may kanya-kanyang procedure. So intindi ko din naman yan. Ang akin lang is kaya maraming tambay sa loob ng Jollibee. Hindi ko masasabing tambay eh. Kasi hindi obligado silang obligado din silang maghintay talaga ng order nila. So kaya minsan na nangyayari doon is mapaisip yung ibang dayuhan na pupunta doon. Wala namang kinakain mga to Kanina pa to nakaupo. Mga ganon. Nag-aantay ng ng order. So minsan na
Lalo pag Sunday, no? Family time. Yun. Family time. Tapos pupuntahan Jollibee para maghintay na isang oras na order. Huling kain ko yata doon kasama ko si Kahol. Kaming pamilya ni Kahol, pamilya ko. At muntik pa may makaaway kami. Pero saka ko nagkikwento eh. Kaya yun na rin, yun na yun. Yung matatanda ni Kahol, nila Kai. Nangyari doon, pag nakapag-usapan namin. So yun, bago tayo magtapos, Yossi break, balik tayo sa DYS. Sino yung ayaw mo namang makalaban na sa tingin mo masisira yung diskarte mo? Ayoko mga laban. Parehas din eh. Kung sino yung pinaka gusto kong makalaban, sila din yung pinaka ayaw kong makalaban. Si Kaisa si Jeric din. Parehas na tawag dito. Basta parehas. Ganun kasi nakikita ko nga na magaling sila eh. At kung ba't ko sila gustong labanan, kasi gusto ko labanan yung sarili ko na ayoko silang labanan. Nagigets mo ba, Kuya? Gets ko. No. Baga, yung tawag dito, yung takot mo. Oo. Gusto mong labanan yung takot mo. Oo. Parang gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko din. Oo. Yeah. Ayun lang. May gusto ka bang i-shoutout bago tayo mag-pausa? Shoutout sa kapatid ko. Siyempre, lagi siya nakasuporta sa akin kapatid ko eh, no? Si Justin. Shoutout sa lahat ng tropahan. Yan, si Kai. And mga magulang ko, siyempre. That's it. That's it. Balik kami. See you later.